Yan. So, yung sa coverage ng inyong monthly assessment is series, the unit circle, and yung finding the sides and angles dun sa triangle. So, yung sa series, di ba, familiar naman kayo na meron tayong ginagamit na formula. Yung sa yung sa series of n equals yung n divided by 2 times the first term plus the last term. Ayan. Di ba ganyan? And depende kung ano yung series na i-solve natin. Halimbawa, yung sa ano lang, 1 to 5. So, series 5 yung ating numbers and 1 to 5. So, 5 yung n natin. Divide natin sa 2. Gawa muna ako ng ano. Sige. Yung ganito. 1 to 5. So, mag-start tayo sa 1. Mag-end tayo sa 5. So, ang ating equation ay sabihin natin 2n plus 6. So, yung magiging first term natin, substitute mo lang yung 1 dito sa n. 2 times 1 is 2 plus 6, 8. And yung sa last term natin, 5. So, i-substitute lang siya sa n. 2 times 5, that is 10. Plus 6, 16. 16. Oo. And then, 5 over 2, 16 plus 8. That is 24. Okay? And, i-multiply 5 times 24. Ilan? Ilan? 120? Uy, Ano pong gagawin dyan, teacher? multiply. 'Di ba? Fraction ito, whole number ito. 120 Automatic po. meron siyang denominator na 1. So, 1. multiply ito. Ayan. Tapos ito, 120 120. And then yung sa over baba, 2 times 1, that is 2. And 120 divided by 2, that is 60. 60. So, 60. I-check natin kung 60 ba by solving this one. So, ang first term mo ay 8. How about the second term? Papalitan mo lang 2 ng 2. 2 times 2, that is 4. Plus 6, 10. 10. Pag 3, 2 times 3, that is 6. Plus 6, 12. And 3 ay 4. 2 times 4, 8. Plus 6, 14. And the last is 16. So, pag pinag-add, 8 plus 10, 18. Plus 12, 30. 30. Plus 14, 44. Plus 16, 60. 60. So, equal siya. 60. Naintindihan kung paano yung sa series, huwag kakalimutan itong ating formula. Okay? Okay na? Opo. Next. Doon sa unit circle. Familiar naman siguro kayo doon sa tinatawag na revolution, yung sa isang ikot. Di ba meron tayong Cartesian plane? And depende kung counterclockwise or kung clockwise yung ating given na measurement. Tapos, diniscuss ko sa inyo yung sa one complete revolution. Parang ano na ha, nire-review ko na kayo ng buo. So, kapag one complete revolution or one revolution, ibig sabihin nito yung isang buong ikot dun sa Cartesian plane revolution. Ayan. So, halimbawa, ito yung ating Cartesian plane. Kung ang ikot natin ay counterclockwise, so mag-start siya dito, papunta dyan. Ayan. Yan yung ating one complete revolution. Ilan yung kanyang degree? Yung buo? 360 po. Very good. 360 degrees. Next. Dun sa half ng ating revolution. Pag 1/2, so dito lang siya. Yan. Ilan ang measure? Degree? 180 po. 180 degrees. Tandaan nyo itong mga to. And pag 1/4,
90. Nasa ano lang siya, first quadrant. Ito lang, which is 90 degrees. And yung 1 over 360, 1 degree lang. Estimate na lang natin siya na halimbawa, nandito lang siya. Ayan. So, that is 1 degree. Okay? Yan yung sa unit circle. And, halimbawa, may binigay ako, sabi ko, 720 degrees. So, since positive siya, papunta dito. 180, 360, 360 plus 90, 450 plus 90 again. 540 plus 90, 630 plus 90, 720. So, dalawang revolution. Wait lang, may concern ako. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung graph niya. Okay? Pero kapag halimbawa, binigay ko is negative. Pag ganito siya. Negative 720. Ayan siya. Okay? Clear ba sa inyo yung sa unit circle? Opo. O, paano naman kapag magko-convert tayo? So, kapag ang kino-convert natin ay radian to degrees, tandaan, o lagay ko na lang R to degrees, R to D. Kapag radians to degrees, i-multiply natin yung given ng 180 degrees over pi. And kapag degrees to radians, kabaliktaran lang yan, pi over 180 degrees. Yan. Halimbawa, ang given na degrees is 10. Halimbawa lang to, 10 degrees. I-convert natin siya into radians. So, gagamitin natin itong conversion na ito. So, kung degrees to radians, ang gagawin natin is, i-multiply natin siya sa pi over 180 degrees. Pi over 180 degrees. And 10 times pi is 10 pi divided by 180. So, i-calculate nyo kung ilan yung makukuha nyo. Sige nga. May calculator kayo dyan? Wala po. O, sige, Try ko, si Eve. teacher. O, sige. Meron si Eve. Ano kaya ang makukuha? 10 pi divided by 180. Basta tandaan tong dalawa. 0.17 po, teacher. 4 po yung kasunod. 0.17. O. So, ito yung answer kapag 10 degrees. I-convert natin siya sa radians. And, kapag naman, halimbawa, ang given ay radians. Kung 8, sabihin natin 8 radians, i-convert natin siya sa degrees. So, gagamitin natin ito. Multiply natin siya sa 180 degrees divided by pi. So, 180 times 8, that is ilan? Ilan? 180 times 8. Ilan? 1,440 po. 1,440 divided by pi. O, ilan? 458.37. 37. 458.37 degrees. Yan yung ating sagot. So, kapag degrees to radians, ito yon. And kapag radians to degrees, ito yon. Okay? Nagets? Basta tandaan lang itong dalawang conversion. Next, mag-proceed. Ha? Yung sign ng radian. Ano? Po yung sign ng radian. Yung radians, ito, yung sa pi. Kapag degrees, ito.
Okay? Opo. Next. Kapag naman, dun sa ating sinolve na missing side, yung missing angles dun sa given triangle. So, halimbawa, meron tayong triangle. Ayan. Ang angle natin, halimbawa, is 20 degrees. Tapos, missing yung kanyang opposite. Sabihin natin, ang opposite niya ay letter N, unknown. Tapos, ang kanyang hypotenuse, sabihin natin 5. So, anong gagamitin natin? Meron tayong, lagyan ko H. Meron tayong dalawang given na side, O and H. So, anong gagamitin natin? Sine, cosine, tangent. Sine po. Sine. So, sine is equal to opposite over hypotenuse. At ang opposite natin ay N. Ang hypotenuse, hindi ko nilagay yung ano. Wait. Sine, tapos ang angle natin ay 20 degrees. Given angle. And yung opposite natin ay N. At ang hypotenuse natin ay 5. So, automatic meron siyang denominator na 1. And cross multiply lang. Cross multiply, ito, i-multiply, and then ito, i-multiply. So, N times 1 is N. And then, yung 5, i-multiply siya sa sine 20 degrees. Paki-ano na lang, Eve. 5 times Ano po, sine teacher? 20 degrees. 5 po yun? Times Ay. 5 5 po. times sine 20 degrees. Wait lang po. O, sige lang. 5 Times times sine 20 degrees po. Oo. Teacher, ganito po yung nakuha. 1,007.10.1000. Ganun po. Ano, 1,000? 710. 710? Opo. Tapos yung kasunod niya po nun, 1007 na. Pakita ko po sa camera. 1007? Ba't ang Ganito dami? po, teacher. Saan? Wait. Tingnan ko yung Ay, ano mo. char. Ang dilim pala. Wait lang. Ga- Wait lang. Ipin Kita ko niyo yung ba? ano mo. Ipin ko yung video mo. Yan po. Stop Ay. share ko nga muna. Wait. Ba't di ko maano yung kay Eve? 1. Point. Naka-scientific ano siya. Point siya na eh. Point siya. Point. Oo. 1 point. Hindi siya 1,000. Point po yun, teacher. Oo. So, Ayun po, 1.71. 1.71. Oo. So, the answer is 1.71. Tanggalin ko lang ito. Ayan. So, ang missing n mo niyan ay 1.71. Okay? Or yung side mo ng opposite. Ito yon. So, the answer is 1.71. 2 decimal places lang tayo lagi. So, yan yung sa side. How about kapag naman ang missing ay angle? So, let's say, for example, ito yung ating right angle, and missing yung isa nating angle, sabihin nating x. Tapos, meron tayong, mag-isip ako ng number, 26. Tapos, for example, 3. So, ano yung given natin? Meron tayong hypotenuse and meron tayong, anong tawag niyan dito? Ito yung angle natin. Sige nga. Adjacent. Very good. Kasi ang opposite niya is itong side na ito. So, meron tayong A and H. Anong gagamitin? Anong gagamitin? Cosine po. Cosine. Oo. Cosine. Tapos, wala tayong angle. That's why cosine x equals yung adjacent natin ay 3. Kasi adjacent over hypotenuse. At ang hypotenuse natin ay 26. And then, di ba para malaman natin kung ano yung value ni x dito, kuhanin natin yung inverse ng ating cosine. So, that is shift cos or cosine raised to negative 1 times
i-shift, i-ano nyo dyan, i-input mo sa, or anuhin mo sa calculator. Cosine, or the inverse of cosine 3/26. Or shift, cosine, tapos input mo yung 3/26. Di ba tinry nyo na last time yon? Anong nakuha? If. Shift, cos, tapos 3/26. Divide po yun over. Oo. Or meron din diyang ano, dun sa calculator, yung parang ganyan, no? O kaya yung parang not sure. Parang ganyan, ABC. Yung may parang ganyan, no? Opo. Doon. 26. 3/26. Shift cos, 3/26. Opo, teacher. Ilan yung nakuha? Ganito po siya. Wait, pagkita ko po. Saan? Ay, ano? May negative Ganito po. po, Dim. teacher. 8, 8 point. Ay, point po ba? 8.3334. Tama? 83.37 po. 83. So, Opo, the answer teacher. is 83.7. So, ito niyan yung angle mo. 37 po. 83.37. 83.37. So, yan yung answer niyan. Dito siya, yung angle natin, yung isang angle, yung sinolve natin. Basta tandaan, yes? May negative po yung cos doon. Oo, ito. Yan yung inverse ng cosine. Pero sa calculator, lilitaw din yan kapag shift cos mo. Shift tapos cos. Lilitaw cos raised to -1. Inversion ng... Try ko po yung teacher, divide. Math error po siya. Oo. Kaya dapat ito, yung 3/26. Yung ABC. Oo, yung ABC, ganon. Hindi ko kasi kabisado yung mga itsura nung sa calculator, pero yun yung tatandaan ko, yung may ABC, basta yung may ganon, no? Yan. Okay na? Clear na sa inyo yon?